Ayon sa kasunduan ng Demon Slaying Alliance, kung lilito si Leng Luo, ang Celestial Master Sect ang dapat na humarap sa kanya. Huwao daw, ang mga kalaban mo ay ang Cloud Sect 10 Elders. Ang Demon Slaying Alliance ay malinaw na naghati-hati kung sino ang haharap sa kanino. Hindi katakataka na ang Cloud Sect 10 Elders ay lumitaw ng saktong lilito siya. Daoist Master Zhu Yuan, dahil dumating na ang Celestial Master Sect, paano naman ang ibang 6 na sekta? Ang pobreng Daoist na ito ay laging may mabuting relasyon sa Cloud Sect. Pinatay mo si Fang Wenxian, paanong manunood na lang ang pobreng Daoist na ito? Umatras ka, hindi ka makaka-atras. Isang figure ang lumipad palabas mula sa malaking chariot. Ilang paper talismans ang ipinitpit sa pagitan ng mga daliri, na parang mga bala na tumama sa 6 Union Seal ni Huawao daw. Ito si Daoist Master Zhu Yuan ng Celestial Master Sect, ang paglilinang ay hindi maarak. Agad na pinakilos ang Primal Energy, pinalakas ang 6 Union Seal. Ang 9 na malalaking seal script characters ay nag-ikot at nagsama sa isa. Ngumisi si Daoist Master Zhu Yuan, hinampos ang kanyang 2 palad. Ilang karakter ang nagtulak ng enerhiya pasulong, na bumubuo ng hugis kono na atake. Isang malaking uka ang sapilitang nabuo sa lupa. Ang 6 Union Seal ni Huawao daw ay tuluyang nawasak. Nagkaharap ang 2 panig mula sa malayo. Ang 6 Union Seal ay orihinal na nagmula sa Daoist Sect. Ang pagwasak sa Dao Seal na ito ay nagbigay sa pobreng Daoist na ito ng kaunting hirap, ngunit hindi mawawasak. Dumating silang handa, nakagawa siya ng ganitong malakas na depensa, kaya ang iba ay tiyak na gagawa rin ng paraan para wasakin si Huawao daw. Zhu Yuan, ang kapal ng mukha mo. Ang pobreng Daoist na ito ay nagpapatupad lamang ng hustisya para sa langit. Ang Great Elder ng Celestial Master Sect na si Zhang Daoran ay namatay sa kamay ni Yu Shangrong. Ang Zhang Yunshan ng Celestial Master Sect ay namatay sa ilalim ng protector ng Yu Zhenghai na si Bai Yuqing. Ang buhay para sa buhay ay ganap na makatarungan. Bukod dito, ang Demon Path ay laganap na, lahat ay may karapatang parusahan ito. Ang mga dapat mamatay, hindi ba sila dapat patayin? Huawao daw, ikaw ay pumasok na sa landas ng demonyo, wala ng lunas. Masyadong maaga kang nagagalak. Naging malabo ang figure ni Leng Luo. Ang nakakasilaw na liwanag ay nagbigay liwanag sa malayong kagubatan, may mga figurang nakalutang sa ilalim ng matatayog na puno. Napuno ang langit ng mga figure ni Leng Luo, ang 8 leaf ay 8 leaf pa rin, paanong makakahabol ang isang 7 leaf? Sa napakabilis na paraan, hinawakan niya si Huawao daw at mabilis na napaatras. Bang, bang, bang. Ang enerhiya ng palaso ay tumama sa mga character forceful energy seals na sunod-sunod na hinampas ni Zhu Yuan, parang mga paputok na pumuno sa langit. Napakagaling na Divine Archer, ano pang hinihintay niyo? Mula sa kagubatan, isang mas malakas at mas maliwanag na enerhiya ng palaso ang lumipad patungo sa Evil Sky Pavilion. Nagtapos na si Hua Yuoxing. Ang atensyon niya ay nasa kay Huawao daw kanina. Hindi niya inakala na may ganito kalakas na Divine Archer. Sino ang taong ito? Key Pavilion Master. Huwag matakot. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman ni Hua Yuoxing na mamamatay na siya. Hindi niya inaasahan na lilito ang Pavilion Master. Ang paglitaw ni La Shou ay agad na nagpataas ng kanyang seguridad, parang nakahanap ng sandigan, nakahanap ng malaking tagapagtanggol. Salamat sa Pavilion Master sa pagliligtas sa akin. Ngayon ay hindi ang oras para sabihin ang mga bagay na ito. Dapat ay may isang 5-leaf o mas mataas pang Divine Archer sa Timog Kanluran. Mahigit sa 5-leaf. Sa lugar kung saan pinakamaliwanag ang buwan, nawala ang anino ni Hua Yuoxing. Nanlaki ang mga mata ni Huawao daw, agad na napuno ng mga ugat ng dugo, na parang binaril ng kung sino ang kanyang puso. Iwinasiwas niya ang kanyang mga braso, nakawala sa kontrol ni Leng Luo. Elder Hua, anong ginagawa mo? Ang tingin ni Huawao daw ay parang apoy, pinasabog ang 9-character 6 Union Seal. Ang primal energy sa kanyang buong katawan ay tumaas ng husto.
Ang Taoist Master Zhu Yuan ng Celestial Master Sect ay natigilan sandali, anong nangyayari? Magbayad ka ng iyong buhay. Marahil sa buhay na ito, ang kanyang mga laban ay puro pasibong depensa lamang. Sa nakalipas na 20 taon, ang problema sa kanyang puso na nilalabanan niya ay wala nang iba kundi ang kagustuhang patunayan na kahit ang maliit na bagay ay kayang gawin ng sukdulan basta't pinagsisikapan. Ang Six Union Seal ay nagbago tungo sa pag-atake, ito na marahil ang kanyang huling patalim na galaw. Ang espada ay matanda na pero matalim pa, ang tao ay matanda na pero matigas pa rin. Naging mabangis ang tingin ni Zhu Yuan, ginagamit ang primal energy na malapit ng maglaho para ihagis ang lahat ng paper talismans. Tinangay ng mga paper talisman ang lahat ng primal energy sa loob ng 100 metrong radius, na bumubuo ng mga guhit ng enerhiya ng espada. Patuloy na nagtipon ng primal energy. Tumawa ng malakas si Hua Wudao, patay na si Hua Yuexing, bakit pa ako mabubuhay? Ang talisman paper sword formation ni Zhu Yuan bago mamatay ay malapit ng mabuo. Tunay na baliw, lahat ng desperadong hakbang ay ginagawa na. Akala ni Hua Wudao ay patay ka na. Nang marinig ito ni Hua Yuexing, nagpakita siya ng bakas ng pagkakonsensya. Pavilion Master, nakikiusap akong kumilos kayo. Ang 7 dakilang sekta ay nagtatago pa rin. Kung hindi natin sila mahuhuli lahat sa isang lambat, nakakapanghinayang. Pero kung hindi natin ililigtas si Hua Wudao, mahihirapan siyang mabuhay. Bata, Brahma Heaven Silk. Pharaoh Elder Leng. Ang sword formation na pumuno sa langit ay umatake patungo kay Hua Wudao. Sige na. Gumagana rin pala ito, Little Junior Sister, napakagaling mo. Ang 7 dakilang sekta sa kagubatan ay sabay-sabay na nagpadala ng tunog, maghanda ng kumilos. Lumabas na ang mga disipulo ng Evil Sky Pavilion. Maghanda ng kumilos. Ngayong gabi, 2 tao ang patalikod na sasakay sa Old Demonji mula sa likod ng bundok. Mahigit 1,000 tagapaglilinang ng 7 dakilang sekta ang lumabas. Ang mga dambuhalang chariot ay naglalakad sa lupa, ang mga dambuhalang chariot ay lumilipad sa langit, at may mga sakay na iba-ibang antas. Bawiin ang Brahma Heaven Silk. Mag-concentrate. Pinigilan ni CIU Honor ang kanyang hininga at nag-concentrate. Ang Brahma Heaven Silk ay talagang sumunod sa kanyang utos, binalot si Hua Wudao at mabilis na hinayla pabalik. Ang malakas na primal energy ni Leng Luo ay sumunod sa Brahma Heaven Silk para tumulong sa pagbawi. Ang talisman paper sword energy ay talagang nakakatakot, pero malinaw din ang kahinaan. Kapag sumasabog, hindi ito pwedeng lumayo kay Zhu Yuan. Si Zhu Yuan ay malubha ng sugatan, imposibleng sumulong kasama ang sword formation. Akala ni Hua Wudao ay tiyak na mamamatay siya, ngunit nang makita niyang sinusubukan siyang iligtas ng mga disipulo ng Evil Sky Pavilion at ni Leng Luo, sumigaw siya ng galit, inubos ang primal energy sa kanyang energy center at energy sea, dala ang Brahma Heaven Silk at mabilis na lumipad palabas ng saklaw ng sword formation. Pagkatapos ng kanyang pagsigaw, isang enerhiya ng palaso na mukhang mas manipis kaysa dati pero nagniningning ng mapusyaw na asul na liwanag ang bumasag sa hangin at tumama sa target nito. Nakakagulat na ito ang pinuno ng Celestial Master Sect, si Zhu Yuan. 5 tagapaglilinang ang nagtaas ng kanilang mga sandata, bumuo ng mga shield, at hamarang sa harap. Sect Master, huwag mag-alala. Sa pinagsamang lakas naming 5, kami ang pinakamalakas na human shield ng Orthodox Path. Isang palaso lang, wala iyan. Ang enerhiya ng palasong iyon ay tumagos sa kanilang forceful energy at tumagos sa kanilang mga dibdib na parang tumatagos sa tofu. Natigilan ang 7 dakilang sekta. Hua Yuexing, kailan pa siya naging ganito kalakas? Ang palasong ito ay walang kakaiba. Ngunit naging sanhi ito upang pansamantalang manahimik ang lumulusob na mga tagapaglilinang. Ang kakaibang tunog ng enerhiya ng palaso na bumabasag sa hangin ay nagpapahiwatig na napakalakas ng palasong ito. Higit na ito sa karaniwang pag-unawa. Paano ito nagawa ni Hua Yuexing? Isa lamang siyang 3-leaf.
imposible talagang makapagpalabas ng ganoong enerhiya ng palaso. Ding, nakapatay ng target, nakakuha ng 1,500 merit points. Ding, nakapatay ng 5 target, nakakuha ng 50 merit points. Si Lasho, nang matanggap ang pahiwatig, ay umiling. Ang halaga ng 5 hamarang sa harap ay talagang mas mababa. Kinuha ni Hua Yuaxing ang Derived Moon Palace Bow, mabilis na nagpapakawala ng enerhiya ng palaso. Gamitin ang pinakaangkop na enerhiya ng palaso, huwag lang puro lakas ang habulin. Maraming salamat sa gabay ng Pavilion Master. Ang isang palasong ito ay nagbigay ng malaking tulong sa kanya. Dati, kapag nagpapana siya, puro bilis at lakas lang ang hinahabol niya. Maraming beses na nakatakbo na ang target habang nagtitipon pa siya ng malaking enerhiya, na hindi cost-effective. Hindi ka pa ba magpapatuloy? Ibinaliktad ni Lasho ang kanyang kanang kamay, lumitaw ang unnamed sword sa kanyang palad, ang unnamed bow. Tiningnan ni Hua Yuaxing ang unnamed bow na iyon, na mas maliit at mas maganda kaysa sa Derived Moon Palace bow. Alam niyang ang busog at palasong ito ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa hawak niya. Parehong heaven grade, pero mayroon ding mas mataas. Ang pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Book, kasama ang isang heaven grade na sandata, na ginamit ng tama, ay kayang pigilan ang mga eksperto ng 7 dakilang sekta. Sila lang ang mga advanced troops. Dahil gusto nilang magtago, sasamahan sila ng matandang ito hanggang sa huli. Namamana ng tago. Ang mga archer ay dapat nagtatago sa malayo at namamana ng maayos ng tago. Opo. Kanina ay masyado siyang kapansin-pansin ang pwesto kaya muntik na siyang mapatay ng archer ng kalaban. Ang senior ay senior talaga, sa karanasan at kaalaman sa labanan, nakakamangha ngunit hindi kayang habulin. Magtatago rin ako. Samantala, ligtas na nakabalik si Hua Wudaw sa tabi ni Zhu Honghong at Zhao Yu, ngunit dahil sa matinding pagkonsumo kanina, mukhang mapotla ang kanyang kalagayan. Napakagaling, napakagaling. Ang galaw na iyon ng turtle shell ay talagang nagpamulat sa akin. Walang oras si Hua Wudaw para pakinggan ang kanyang pambabala, tumingin pabalik sa direksyon ng Evil Sky Pavilion Main Hall nang may pagkainis sa puso. Duan Masheng, Elder Leng, masyadong marami na ang naubos nyo, bumalik na muna kayo. Kami na ni Little Junior Sister ang bahala. Palabasin nyo si Old Demon G. Nararapat ka ba? Ako ang Shokang Heaven School, Feng Qinghe. Ako ang Horizontal Channel School Sect Master, Ning Liang. Ang pobreng madreng ito ay ang kasalukuyang abos ng Ruyi Nuneri, si Miao Yin. Ako ang 7 Stars Villa Master, si Jia Yuan. Ako ang Loyal Heart Sect Master, si Liu Rushi. Ako ang Principled Forest School First Disciple, si Xiao Jinhan. Ang mga haligi ng 7 dakilang sekta ay naroon lahat. Ang ganitong porma sayon, kahit noong panahon na kinubkob ng 10 dakilang tanyag na sekta ang Golden Court Mountain ay hindi makakapantay. Napakalakas ng loob, paulit-ulit na ginagalit ang Evil Sky Pavilion. Talaga bang iniisip nyo na hindi kayang gumawa ng massacre ang Evil Sky Pavilion? Lahat ng narito, sinong pangunahing disipulo ng sekta nyo ang hindi namatay sa kamay ng Evil Sky Pavilion? Hindi lang kayo pumatay sa 10 dakilang tanyag na sekta, pati ang mga tao ng Cloud Sect ay hindi nyo pinatawan. Kailangan ko pa ba itong ipaliwanag sa inyo? Kalokohan. Ang Overlord Spear ay nanginig, mga guhit ng forceful energy seals ang lumabas mula sa dulo ng spear. Nakatayo si Feng Qinghe sa flying chariot, itinaas ang kanyang palad para harangan ang enerhiya ng Overlord Spear. Mas mabuting palabisan na lang ang Old Demon. Hinamplas ng mga Orthodox disciples ang kanilang mga sandata sa lupa, na lumikha ng tunog ng bakal. Palabisan ang Master New. Tama iyan. Umalangaw-ngaw ang ingay sa buong Golden Court Mountain. Dahil hindi nangangahas na lumabas ang Old Demon. Sabay-sabay tayong umakyat. Apihin ang kanyang mga disipulo. Sugod. Ito ay nakatakdang maging isang hindi pantay na gabi. Paano makakaligtas ang Evil Sky Pavilion sa pagsubok na ito? Pagtingin sa porma sayo ng kalaban, wala rin siyang tiwala. Hindi na kayang lumaban ni Hua Wudaw,
At si Leng Luo naman ay nagpapanggap na lang. Ang Evil Sky Pavilion ay mayroon na lang na iilang mga disipulo na mukhang maayos ang kalagayan, hindi pa umaabot sa 5 lift, hindi sapat para katakutan. Gusto kong makita kung hanggang kailan magtatago si Old Demon G. Ang Loyal Heart Sect Master, bata pa at may pag-asa, tunay na isang natatanging kabataan sa kasalukuyang panahon.